Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. At kung nakikita niyo yung paligid or yung background ko, talagang nasa bundok ako ngayon. Charot, nagtatago sa utang, no? Nagtatago sa mga kolektor ng Ola. Charot lang. So anyways, nagbakasyon kasi kami. And yun nga, nakita niyo sa vlog ko or sa previous vlog ko na nag-goodbye ako sa pagiging Ola vlogger or yung mga nagre-review ng iba't ibang mga loan apps sa Google Play Store and sa App Store at mag-iiba ako ng content. And ngayon nga, nandito kami sa bundok talaga. As in, talagang masasabi natin na bundok kasi nga nasa lugar ako ngayon nga, nagbakasyon. Ito yung ancestral na tahanan namin, nakabakasyon at talagang mare-refresh yung utak natin. And lately lang din kasi, grabe sobrang na-stress ako sa pagre-review nga ng iba't ibang mga online loan apps. At nung nanonood ako ng mga videos, nung mga umiiyak dahil sa may mga utang sila sa mga loan apps, nai-stress sila kung paano magbayad. So kagaya nyo ako, minsan nagkaroon din ako ng ganong experience. Minsan, nalubog din tayo sa utang. Yung tapal system na sinasabi, kaya nagkaroon din ako or minsan nalubog din ako sa utang sa iba't ibang mga loan apps dahil nga sa tapal system. So nag-start kasi doon sa umutang ako sa isang loan apps, 'di ba? And then within 7 days, 'di ba, may magtatawag or magte-text na kailangan kong magbayad. At kapag hindi ako makakabayad ng aking utang, talagang ime-message daw nila yung mga nasa contact list ko, ipopost nila yung ID ko sa iba't ibang mga social media, o di kaya'y maraming mga text, o di kaya'y papatawag ka sa barangay, ganyan. And sobrang nakaka-stress. So, kailangan mo talagang makabayad within 7 days. And syempre, dahil sobrang natatakot ka na baka mapahiya ka, no, kailangan mong maghanap ng dalawang loan apps para mabayaran yung isang loan apps na unang nautangan mo na talagang sobrang stress yon para sa part natin. Kasi akalain mo yon sa isang loan app nakautang ka ng 1,500 pero ang kailangan mong isauli ay nasa 2,000 or 2,500. So syempre, mahirapan kang makabayad nun kasi within 7 days lang. Then, hindi kasya yung isang loan app na utangan mo para matapalan or pambayad doon sa unang loan app or isang loan app na nautangan mo. So, maghanap ka ng dalawa. Then, within 7 days, yung dalawang loan app na yan, tatawag ulit, tatakutin ka ulit. So, maghanap ka ng 3 or 4 na loan apps para mabayaran yung utang mo doon sa dalawang loan app. So, nagiging ganun yung scenario sa buhay ko. And way back nung pandemic nga, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, dumating sa punto na nasa more than 20 loan apps yung nasubukan ko na rin na utangan dahil syempre nawalan ng trabaho nung pandemic and sobrang hirap lang din talaga. So, ayun yung nangyari and stress na stress ang kabeshi nyo. Pero, syempre ngayon, nakawala tayo dun sa utang. Kaya ko sinishare sa inyo para ma-inspire din kayo na sa lahat ng mga stress na nararamdaman nyo ngayon or kung ano man yung mga nagpapasakit ng ulo nyo ngayon, meron at merong paraan para makalabas tayo, makaahon tayo, or ma-overcome natin lahat ng ating mga problema sa buhay, no? And yun nga yung nangyari sa case ko, way back pandemic, buntis ako, and sobrang grabe, umiiyak ako sa stress noon. Pero kita nyo, ngayong 2025 is nakawala tayo sa iba't ibang mga loan apps. Though meron tayong mga utang, pero at least sa legit naman, like sa bank loan, no? And hindi talaga yung bibigyan ka ng stress. So, kung medyo late ka magbayad, merong penalties, pero hindi yung tatakutin ka. 'Di ba? Kaya ko sinishare sa inyo kasi maaari or marami talaga for sure, marami yung mga nai-stress sa utang ngayon at hindi natin maitatago yan kasi sa mga previous vlog ko, marami yung nagsasabi like, ang hirap naman ni ganitong loan app, grabe, mangharas. Hindi talaga maiwasan yan, no? And ang sa akin kasi, mataas lang din talaga yung fighting spirit ko na hindi ako nagpa-apekto doon sa pamamahiya nila or doon sa pananakot nila, hindi ako nagpa-apekto. So, ang sa akin, sige, try nyo. Pero alam nyo naman mga kabeshis na yung mga loan apps or iba't ibang mga loan apps sa Google Play Store at sa App Store na hindi naman talaga maganda utangan or hindi maganda yung way nila ng pagpapautang, yung mga nang haharas, talagang hindi yan magre-report sa pulis o kung sino-sino. Kasi, hindi naman nila magagawa yan kasi sila mismo ay may mga nalabag sila at
yung sinasabi nila na na iba-blacklist ka namin sa CIC, ganyan, hindi po totoo yan. Kasi marami or karaniwan sa mga loan apps na may matataas na interest or yung mga iba't ibang fees and charges, ay hindi talaga sila nakakapag-report or hindi sila accredited entities ng CIC. So, hindi po totoo yon. Minsan, ang ginagawa na lang ng mga loan apps ngayon ay yung pagpo-post, di ba, ng mga ID sa social media or mukha ni borrower. So, ganito ang ginawa ko before kasi tinatakot ako ng ganon na kesyo i-add yung mga friend ko sa Facebook or ipopost yung picture ko sa social media. So, sabi ko, sige, try nyo lang. Willing ako magbayad sa utang ko pero maghintay kayo kasi syempre, ginagawan ko ng paraan. So, kung hindi kayo mag-antay, edi wala akong magagawa. Kasi hindi naman ura-urada, makakapaglabas ako ng ganitong kalaking pera. And, ayun nga mga ka-ins review, dumating sa point talaga na nalubog din ako sa utang, umabot ng 200,000 dahil lang sa mga OLAS. Dahil sa tapal system ng mga OLAS, pero nakawala tayo sa ganong scenario. And, hopefully talaga lahat sa inyo ngayon, yung mga nawawalan ng pag-asa or yung mga nai-stress dahil sa mga OLAS, talagang makawala din kayo. So, ganito lang yan mga ka-beshies ha. Kung sakali na may mga utang kayo sa iba't ibang mga loan apps, unang gagawin nyo is isulat nyo yung mga pinagkakautangan nyo. Yung mga magagandang loan apps or yung mga okay magpautang, mababa yung mga charges, mababa yung mga fees nila, at hindi nang haharas at nag-o-offer ng mas mahabang payment terms, so sila muna yung unang bayaran nyo. Kasi syempre, talagang parang utang na loob din natin na pinahiram nila tayo, naging maganda yung experience natin sa kanila, so yun yung una nating bayaran. So yun din yung ginawa ko. Nilista ko lahat kung saan ako nagkautang. Unti-unti kong binayaran. So, inuna ko nga yung mga legit na nagpapautang online. Then next, ay yung mga loan apps na maliliit lang yung mga nautang ko, like 1,500. So, pagka nagkapera ako, yun yung binayaran ko. Pero alam nyo yung ginawa ko kasi, dahil nga sa sobrang mga matataas na charges, ang ginawa ko lang is binalik ko kung magkano lang yung pinahiram nila. Kasi kung talagang isama ko pa yung maraming mga charges na nilagay nila, or yung mga inad nila, yung mga iba't ibang fees, processing fees, ano pa ba, yung mga interest nila. Though interest nila is medyo mas mababa, doon talaga sila bumabawi sa iba't ibang mga charges, yung mga processing fees daw, kuno, transfer fee, kung ano-anong mga klaseng fees, doon talaga sila bumabawi. Kasi nga 35 to 45% yung mga charges na pinapatong ng iba't ibang mga loan apps. So, ang ginawa ko, kasi sabi ko sa sarili ko, kung sakali na isama ko talaga yung mga charges nila, talagang hindi ako makakabayad ng utang. Hindi talaga ako makakaahon. Kahit pa dalawa kaming mag-asawa na magtrabaho, kung ganito kalaki yung mga charges nila, halos nasa 35 to 45 to 50% yung mga charges nila, mahirap talaga ito bayaran. So, ang ginawa ko, sinauli ko lang kung magkano yung nakuha ko sa kanila. And, yun nga, umabot sa punto na inabot ng 1 buwan, 2 buwan yung utang ko sa isang loan apps. So, hindi ko pinapansin yung ang dami nilang mga messages. Ang sa akin lang is gusto kong makawala. So, kapag nagkaroon ako ng pera, pinabayaran ko yung isang loan apps, yung mga may maliliit akong utang. Pero kung magkano yung natanggap ko, yun lang yung binabalik ko. Then, hanggang dun sa mga may utang ako na 4,000, 5,000, kung magkano lang yung kinuha ko doon or pinadala sa akin, yun yung binabayaran ko hanggang sa na unti-unting na-erase na yung pangalan ng mga loan apps. So, sabi ko sa inyo, more than 20 loan apps yung na-try natin na ganun yung nangyari. And nakawala ako. So, ayun nga, sinishare ko ito sa inyo para sa mga iba na 'di ba yung nawawalan ng pag-asa na paano baka tatakutin nila ako, sisiraan ako sa aking empleyado. May rights tayo kasi ang paninira sa empleyado hindi talaga makatarungan yon. Pwede natin silang kasuhan, 'di ba? Kasi against yon sa against yon sa batas natin, yung ikakalat na may utang si ganitong borrower. So, hindi pwede na ipakalat or ipaalam sa kahit sino nakakilala ni borrower, kahit nga magulang niya, kapatid niya, anak niya, hindi pwedeng sabihin mo doon sa anak niya na si papa mo may utang na ganito. Bawal po yun sa batas natin. Yun nga, sabi ko sa inyo, yung mga loan apps naman, hindi naman talaga sila nagre-report din. Yung mga pananakot nila, na-report namin kayo, papuntahin namin yung mga pulis o kung sino-sino, hindi po totoo yan. Okay lang yung ginawa ko, parang inuna ko lang yung mga legit na loan apps na binayaran, then yung mga loan apps nga na
hindi maganda yung way nila ng pagpapautang sa akin. Parang kahit pa paano naman nagamit ko yung pera. Nauli ko lang kung magkano yung nakuha ko until sa unti-unting nabubura yung nandun sa listahan ko. Then nakawala tayo. Yun lang, and hopefully talaga makatulong ito sa inyo. At sa mga nanonood ng mga videos natin, tapos hindi pa nakakaranas, mag-try or hindi pa nakakautang sa iba't ibang mga loan apps, please lang wag nyo nang subukan kung ayaw nyo na doble-doble yung stress na maranasan nyo. And kung mababasa nyo lang or i-check nyo yung mga sinasabi ng ibang mga nag-try nga na umutang sa iba't ibang loan apps, grabe talaga. Sobrang stress, pananakot, dumating sa punto yung mga iba or may mga iba pa na kinitil ang kanilang buhay dahil sa pananakot ng iba't ibang mga loan apps. No? At may mga iba naman na hindi nakakatulog, no, buong araw, hindi nakakatulog. Yung iba nag-resign na lang din sa kanilang trabaho dahil sa takot na baka mapahiya sila. Pero ayun, ang kailangan natin ngayon, ang kailangan natin para ma-overcome yung iba't ibang stress na dala or dulot ng iba't ibang mga loan apps ay maging matatag. 'Di ba? Yun lang din naman yung naging sandalan ko. Akalain mo yun, buntis ako noon and grabe yung utang, pamamahiya, pananakot na ginawa ng mga loan apps. Pero nagpakatatag ako and unti-unting nakabangon. Sana ganun din kayo. Huwag kayong ma-stress, magpakatatag at bumangon, no? Sana kuha kayo ng lesson sa aking experience. Marami talaga silang nilalabag. Kaya meron tayong laban, kaya dapat hindi tayo nadadala sa takot kasi pwede tayong lumaban. Ang sinasabi ng mga agent ng iba't ibang mga loan apps, bakit ka kasi umutang kung wala kang pambayad? Sa akin, bakit kasi sila naglagay ng odds nila na maganda, parang okay utangan, pero nung sinubukan hindi pala. 'Di ba? At alam niyo yung ibang ginagawa ng mga loan apps, yung mga odds nila grabing parang sobrang napakaganda. Utangan, pero pag nasa dulo ka ng iyong loan application, doon mo makikita yung nagsisilakihang mga charges nila, 'di ba? At yung mga iba pa nga, once approved, wala ka pang choice na i-decline yung yung application mo kasi ipapadala nila agad yung pera doon sa account mo. Yung iba't ibang mga ginagawa ng loan apps na hindi makatarungan. Kaya, yun, may laban ka, may laban tayo, may laban ka sa mga OLAs o sa mga agent ng mga OLAs or yung sa mga loan apps, may-ari ng mga loan apps. Kaya, huwag kang paka-stress, kailangan mo lang magpakatatag at lumaban sa iyong karapatan. So, yan lang. Sana makatulong yung video na to. And sa mga susunod na videos, ipakita ko sa inyo yung area or itong lugar kung saan kami naka-vacation ngayon or nakabakasyon dito nga sa aming ancestral na bahay. So, dahil nga sobrang stress ako sa mga bills sa Patag or Kapatagan, nag-decide kami or sabihan ko si Abby na magbakasyon muna kami dito para makapag-relax, makawala kahit papaano sa init kasi nga sa Kapatagan grabe yung init. Pagkagising mo pa lang sobrang init. So nagbakasyon kami dito, hindi kailangan ng aircon, hindi kailangan ng electric fan kasi malamig yung panahon. So ayan lang, thank you for watching and abangan niyo yung mga susunod na videos na ipapalabas nga natin dito sa ating channel. Thank you and see you sa aking next vlog. Bye!